Hello po mga kababayan. Ano na niya Mr. Maravillas? Kwentuhan muna po tayo ng katatawanan. Joke time. Padala to ni Mr. Albert Unciano, taga Manila. Yung titulo ng kanyang kwento, Munti Ka Na. May isang bata, tumatakbo, galing eskwelahan, grabe excitement. Habang pauwi, sumisigaw siya. Narinig ng kanyang tatay, high school student siya. Sabi ng anak, tay. Sabi ng tatay, o anak, bakit? Parang tuwang-tuwa ka. Sabi ng anak, alam mo tay, muntik na niya ako. Sabi ng tatay, anong muntik na? Sabi ng anak, ako na sa natatayong valedictorian sa amin. Sabi ng tatay, wow! Bakit anya anak? Muntik ka nang maging valedictorian. Anong nakuha mong award? Ikaw ba yung salutatorian? Kasi di ba, valedictorian, sunod salutatorian. Ay hindi po tay. So paano anya na naging muntik ka nang maging valedictorian? Sabi ng anak, ito kasi tay, kanina anya nag-announce ng mga honors. Bigla niyang tinuro ng teacher namin yung valedictorian na mismong katabi ko sa upuan. Muntik na anya tay na ako yung maituro. Dumaplis pa. Katabi siya eh. Dumaplis. Munti ka na. Alang yung bata. Umusok sa galit yung tatay po. Sabay ang balo sa ulo sa bata. Langyakan niya. Kala ko niya, valedictorian. Ay hindi salutatorian ka. Kasi muntik ka nang maging valedictorian. Yun pala, yung valedictorian na itinuro ng teacher mo, katabi mo lang, muntik nang ikaw yung maituro, dumaplis. Anyway, 200 Matic. Padala mo na lang po, Mr. Albert Unciano, dyan sa Maynila, yung GCash po ninyo. And iraraffle natin para sa 5,000 prize at the end of the month. Sa susunod ng buwan po, kasi konti pa man lang yung mga entries. Kasi simula pa man lang ng ating joke time. At ang grand prize natin, mga kababayan, yung mga hindi mabobonot, December po, 10,000. Ito na siya, yung entry po ninyo. Pasok na natin dito. Ayos po. So, dito na po tayo sa ating topic. Nag-press briefing na naman po. Araw-araw yata may press briefing si Yusek, Yusek Attorney Claire Castro. Binanata na naman po yung mga Duterte. Sabi ni Yusek Castro, yan niya si Digong, yung dating Pangulong Duterte. May award na niya, most corrupt. At yan si Sara Duterte, para niyang nanggagatong. Sabi ni Yusek Castro, nag-level up niya si Digong sa award sa korupsyon. Noong 2016 na niya, runner up lang. Noong 2017, nag-level up si dating Pangulong Duterte. Binanata na naman po si dating Pangulong Digong ni Yusek Castro. Kaya yung mga DDS, nagdidiman po na tanggalin na ng ating Pangulo si Yusek Castro kasi daw nakakasira sa ating Pangulo. Kaya nga po siya linagay dyan ng ating Pangulo. May tagabasag kay Digong. Nilagay niya isang palaban na abogado ng misyon labanan ng fake news ni Digong at ni Sara Duterte. Kaya nakakuha kayo ng katapat. Pakinggan natin yung mga matatalim na pananalita ni Yusek Castro ng Presidential Communications Office. Pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa.
Ang tanong, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalo-lalo na po, nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Ano po ba yun? Noong, noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Kinalkal po. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po, meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan nila instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kaysa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes. Wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, dahil definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suggestion. Thank you, ma'am. Maricel Halili, News 5. Magandang umaga po. Morning. You mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about this staff? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagra-rally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang dahil ang gobyerno ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Love lang po doon sa issue. Yung bang ganong mga pronouncement, statement, being a lawyer, Yusek, pwedeng ma-classify as inciting to sedition? Ang alin po doon? Yung magagalit? Hindi pa po. Maybe one step towards that. Pero hindi pa po. Salamat po, Yusek. Ma'am, mention po nila na mas gusto po nila sana na si Vice President Sara Duterte na mag-focus on doon sa mga statements na makakatulong productive for the government. Pero si President Marcos po in his campaign rallies, nag-issue rin po siya ng mga criticisms from sa previous administration
parang against dun sa nakaraang president. Hindi po ba na dapat same na kung gusto ng unity ng Malacanang na statement of unity from Vice President Sara Duterte, should that policy also apply to President Marcos? Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. At ang isa sa pinag-usapan na natin to, ang tingin natin sa isa sa nag-trigger ay yung patungkol sa nagde-deliver na suka. Tandaan nga natin, inuulit ko, hindi po walang pinangalanan ang Pangulo dito. At nung sila ay sumagot muli, hindi po ba karapat-dapat nila sumagot ang Pangulo na nang aayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Hindi lamang po kasi dapat ang ibang partido o ibang tao ang maaari magsalita patungkol dito. Correct. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Recently, nakipag-meeting po si First Lady Lisa Marcos dun sa some cabinet officials regarding sa preparation po for the ASEAN Summit. Ano na po yung update dun sa preparation ng government for the ASEAN Summit? May budget na po pala? Or para dun sa 2020? Actually, pinag-uusapan pa po yan. Nakausap ko po kanina. Yung mga naghahanda. Sa media affairs lang po tayo, ha? Yung Committee on Media Affairs and Strategic Communications, as of now po, meron na po silang nagawa, meron na po silang master plan, at meron na din po silang technical working group within the PCO. So, kahapon po, nadinig ko rin po ang Secretary Jay, kausap po ang ibang opisyales patungkol po sa preparasyon ng sa ASEAN Summit sa darating na taon. Ngayon, sabi ni Yussi Castro, dito naman sa security ng ating Pangulong Bongbong Marcos, beef up na po yung security. After may mahuli pong mga Chinese spies, 2 Chinese spies po. Ito yung mga Chinese spies po. Oh. Yan, sabi dito sa balita ng abogado.com.ph. President security to be beefed up after arrest of 2 Chinese spies. So sabi dito sa balita, This was after the NBI was alerted about suspicious vehicles carrying international mobile subscriber identity, captures and frequenting Malacanang, military and police camps, and other vital installations sa Metro Manila. Yan po yung sabi ni Castro. Spies and 3 Filipinos for spying on Malacanang Palace. How is the palace responding to this? Can we expect the palace to double security following these threats? Yes, of course, nakakaalarma po talaga yung balita na yan. At magpagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para po masugpo ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad or pang-seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Following this development, does the President have a decision on the citizenship of Li Duanwang, the Chinese national who's vying for a Filipino citizenship? Yes, kung matatandaan natin itong si Li Duanwang, siya yung Chinese citizen na nagkaroon ng proposed bill na nag-grant or na-approve ng Senado at ng House para siya ay mabigyan ng at mag-grant ang kanyang naturalization or mabigyan ng certificate of naturalization. Okay, meron tumutol dito si Senator Risa Ontiveros because meron di umanong red flag dahil sa link sa Pogo. Sa ngayon po ay hinihintay po natin ang enrolled bill at ang Pangulo po ay pag-aaralang mabuti ang nasabing enrolled bill at hintayin po natin kung ano magiging desisyon niya. At pangako po ng Pangulo ay aaralin po ito mabuti bago po ito mapirmahan o kung ito man ay mabibito. So hintayin po natin ang kanyang action. Pierre Gutierrez, ABS-CBN.
Hi, ma'am. Speaking of Senator Risa Hontiveros, she expressed alarm recently over the resurgence of POGOs almost 2 months after the ban on POGOs took effect. Sabi niya na reinvent lang daw itong mga POGOs na to into other scam operations. Ano pong ginagawa ng palasyo tungkol dito? Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga ahensya na dapat na tumugis kung meron pa pong mga POGOs dito na siyang nagtatrabaho, nag-ooperate ng walang lisensya. Obligasyon po ng gobyerno na tugisin ang mga ito dahil sila po ay illegal. Makakaasa po kayo ng mabilisang action dito. And also, ma'am, she also pointed on the resurgence ng mga text scam messages na patuloy pa rin daw po after the ban on POGOs. Ano po yung gagawin din natin dito? Maliban po siguro sa magiging aksyon ng palasyo at ng gobyerno, magiging pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagre-rehistro at patuloy pa rin po ang mga pagre-rehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapag-rehistro. So ito po ay talagang kung tutusin na ipaglapastangan sa batas natin, pero mas maganda po talaga na pag-usapang mabuti paano maaayos ang batas na ito. O ngayon, doon sa mga nakalkal po na mga korupsyon sa DepEd na pag-usapan din po dito, lalo na nung panahon ni Sara Duterte, pakinggan natin po ang banat ni Yusek Castro. You mentioned earlier that the president didn't react when there were alleged anomalies under Vice President Sara when she was DepEd Secretary. Tama po? So, but was the palace taking cognizance of these alleged anomalies at the time that they were happening? And outside of the impeachment trial, is it possible for the Vice President to face investigations for possible corruption in the DepEd? Of course, Madam, Ma'am, ito naman po ay nasa news na po. Ito po ay recorded. Yung pondo na nagamit sa pagkain na dapat na ibibigay sana sa mga estudyante, naka-record po yan na ito po ay nasira lang at hindi nakaabyante. Pinabulok. So, kung i-recognize po ba to ng palasyo, nasa record naman po yan. Meron pang second question. The impeachment trial, can she face investigation for alleged anomalies like that outside of the impeachment trial? Actually po, nasa COA po ito. Ang COA po ang nagkaroon ng pag-iimbestiga po dito. So kung meron pa pong additional na pag-iimbestiga dahil sa nangyaring anomalya, wala pa po tayong masasabi sa ngayon. So hayaan lang po muna natin ang COA na magbigay sa atin ng complete na record para if ever na ito ay maging final na at wala naman tututol sa naging pag-iimbestiga rito, maaari po na magkaroon tayo ng panibagong pag-iimbestiga para dito. Issues or corruption issues sa DepEd during the time of the Vice President when she was a close ally of the administration. Hindi po kasi siya yung tao na maninira ng kanyang leader, yung kanyang mga kasama sa pamahalaan. Hahayaan niya lamang po mismo ang tamang otoridad, ang tamang ahensya na mag-imbestiga rito. Hindi po siya kahit kailanman magsasabi sa taong bayan na pwede po kayong magalit kay ganito, kay ganyan. Hindi po yun yung pagkatao ng Pangulo.
So given now na medyo talagang bumabanat na ang Pangulo sa dating administration, ibig sabihin ba nito may napatunayan na with regard to the leadership of the Vice President sa DepEd? So, ang binagot ko lamang po kanina ay patungkol sa nabubulok na pagkain na dapat ay napunta sa mga estudyante. Yan po naman ay given na. Napatunayan na po yun. So meron na ang... Meron po yung records. Salamat po. I think you said there's no more. May napatunayan na daw. May nabulok nga po eh. Yung COA mismo ang nakapagpatunay po. Nasa official records. So ito mga kababayan sigurado, kakalkalin itong muli doon sa impeachment trial. Kaya marami na pong excited. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa Goji Dairy. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.